Ang mga pananaw nina Saint Augustine at Saint Thomas Aquinas sa tao. Introduksyon. Ang paghahanap ng medieval sa pag-unawa sa tao sa loob ng kasaysayan. Isa sa pinakamahalagang tanong para sa pilosopo at teologo ay ang pag-unawa sa tao, ang ating kalikasan, layunin at kapalaran. Sa panahon ng medieval, dalawang tanyag ng figura, sina Saint Augustine ng Hippo at Saint Thomas Aquinas, ang nagbigay ng malalim na pananaw tungkol dito. Pagsasama ng sinaunang pilosopiya at Kristiyanong teolohiya, lumikha sila ng mga ideyang patuloy na nakakaimpluwensya sa atin hanggang ngayon. Saint Augustine, ang paglalakbay ng kaluluwa tungo sa Diyos. Si Augustine ng Hippo, na nabuhay noong ika-4 at ika-5 na siglo, ay isa sa pangunahing figura sa maagang Kristiyanong kaisipan. Ang kanyang pananaw sa tao ay nagpapakita ng malalim na pagsasanib ng Platonic na pilosopiya at Kristiyanong doktrina. Sang-ayon siya kay Plato na ang tao ay may dalawang aspeto, katawan at kaluluwa, ngunit nagdagdag siya ng mga Kristiyanong paniniwala na nagbibigay ng mas malalim na kahulugan at layunin. Ang dalawang aspeto ng tao, ayon kay Augustine, ang tao ay nasa kalagayang puno ng tensyon sa pagitan ng dalawang aspeto ng kanilang kalikasan. Ang katawan, na bahagi ng materyal na mundo, ay likas na di perpekto at madaling magkasala. Ito ay limitado ng pisikal na realidad na kararanas ng sakit, paghihirap at kamatayan. Samantala, ang kaluluwa na nilikha ng Diyos ay may kakayahang lampasan ang mga limitasyong ito. Nagnanais ang kaluluwa na makasama ang Diyos, naghahangad ng espiritual na kaligayahan at buhay na walang hanggan. Ang papel ng virtue, binibigyang diin ni Augustine na ang pinakahuling layunin ng buhay ng tao ay makamtan ang pakikipag-ugnayan sa Panginoon. Para magawa ito, kailangan mamuhay ng may virtue na nangangahulugang pag-iwas sa matukso ng mundo at pagtutok sa espiritual na paglago. Naniniwala siya na ang ating buhay dito sa lupa ay isang paglalakbay, isang pilgrimage, patungo sa tunay nating tahanan sa langit. Ang katawan ay maaaring mamatay, pero ang kaluluwa, sa pamamagitan ng pamumuhay na may virtue, ay maaaring makamit ang walang hanggang buhay. Halimbawa, isipin ng isang tao na, sa kabila ng maraming pagsubok at tukso, ay nananatiling matatag sa kanilang pananampalataya at paninindigan sa mabuting pamumuhay. Para kay Augustine, ang taong ito ay sumasalamin sa paglalakbay ng kaluluwa patungo sa Diyos, tinitingnan ang mga imperpeksyon ng katawan at ng materyal na mundo. Saint Thomas Aquinas, isang scholastic na pagsasanib ng pananampalataya at rason. Si Saint Thomas Aquinas, isang pilosopo at teologo noong ika-13 siglo, ay kadalasang itinuturing bilang isa sa pinakadakilang isip ng panahon ng medieval. Ang kanyang bagawa ay isang monumental na pagsisikap na pagsamahin ang Kristiyanong teolohiya at ang mga ideya ni Aristotle, isang Griegong pilosopo na may malalim na impluwensya sa kanlurang pag-isip. Matter at form, inangkop ni Aquinas ang konsepto ni Aristotle ng holomorphism na nagsasabing ang lahat ng bagay sa universo ay binubuo ng dalawang prinsipyo, matter, hyle, at form, morphe. Ang matter ay tumutukoy sa pisikal na substansya na bumubuo sa materyal na mundo, samantalang ang form ang nagbibigay ng pagkakakilanlan sa isang bagay. Para kay Aquinas, ang tao ay isang unyon ng matter, ang katawan, at form, ang kaluluwa. Ang kaluluwa bilang porma ng katawan, sa ganitong pananaw, ang kaluluwa ay hindi lamang isang spiritual na nilalang na naninirahan sa katawan, ito ang mismong esensya na nagbibigay buhay at nagpapagalaw sa katawan. Ang kaluluwa ang nagiging dahilan kung bakit ang tao ay isang natatanging nilalang, na iba sa bahayop o walang buhay na bagay. Habang ang katawan ay binubuo ng parehong materyal na substansya tulad ng iba pang mga nabubuhay na organismo, ang kaluluwa ang nagtatangi sa tao bilang isang rasyonal at moral na nilalang. Ang impluwensya ni Aristotle, malaki ang naging impluwensya ni Aristotle sa pag-unawa ni Aquinas sa kaluluwa at relasyon nito sa katawan. Ayon kay Aristotle, ang kaluluwa ang unang aktwalidad ng isang nabubuhay na katawan, ibig sabihin, ito ang pangunahing prinsipyo na nagbibigay buhay sa katawan at nagpapahintulot ito na gampanan ang mga tungkulin nito. Para kay Aquinas, ito ay nangangahulugan na ang kaluluwa ay hindi lamang isang hiwalay na substansya na nakakulong sa katawan, kundi isang mahalagang bahagi ng kung ano ang nagpapabuo sa atin bilang tao. Ang kaluluwa at katawan ay magkaagapay, nagtutulungan upang lumikha ng isang buo at pinag-isang nilalang. Halimbawa, isipin ang pagkakaiba ng isang buhay na tao at isang patay na katawan. Ayon kay Aquinas, ang kaluluwa ang nagiging dahilan ng pagkakaiba. Ito ay hindi lamang isang espiritu na umaalis sa pagkamatay, kundi ang mismong prinsipyo na nagpapahintulot sa isang tao na mag-isip, kumilos, at mabuhay. Kung walang kaluluwa, ang katawan ay magiging simpleng matter lamang, walang buhay at pagkakakilanlan.
Aristotle at potensyal ng tao. Naniniwala rin si Aristotle na ang lahat ng bagay sa mundo ay may layunin o telos. Para sa tao, ang layunin ito ay ang makamit ang eudaimonia na karaniwang isinasalin bilang kasaganaan o kaligayahan. Isinalin ito ni Aquinas sa Kristyanong termino na nagsasabing ang tunay na kaligayahan ay matatagpuan sa pagkakaisa sa Diyos. Habang si Aristotle ay nakatuon sa pagkamit ng bertud sa pamamagitan ng rason at moral na kahusayan, pinalawak ito ni Aquinas upang isama ang biyaya ng Diyos na nagpapaunlad sa kalikasan ng tao at humahantong sa walang hanggang kaligayahan kasama ang Diyos. Konklusyon, ang pamana ni Augustine at Aquinas, sina Augustine at Thomas Aquinas, sa pamamagitan ng kanilang malalim na pagninilay-nilay tungkol sa tao, ay humubog sa takbo ng kanlurang pag-iisip sa loob ng maraming siglo. Ang diin ni Augustine sa paglalakbay ng kaluluwa patungo sa Diyos at ang pagsasama ni Aquinas ng pilosopiyang Aristotelian at Kristiyanong teolohiya ay nag-aalok sa atin ng mayamang pag-unawa sa kung ano ang ibig sabihin ng maging tao. Ang kanilang ideya ay nagpapaalala sa atin na ang tao ay hindi lamang isang pisikal na nilalang kundi isang espiritual din na may kapalaran na lampas sa mundong ito. Sa pag-aaral ng kanilang magawa, tayo ay inaanyayahan na pagnilayan ang mas malalim na kahulugan ng ating pag-iral at ang ating tunay na tawag bilang tao.